Pag-aralan natin yung salitang incarnation. Ang salitang incarnation ay ito ay katulad ng mga ibang malalaking theological terms kagaya ng Trinity, na hindi physical na matatagpuan sa Biblia. Kaya ito yung palaging ginagamit ng mga salungat sa Trinidad, sa incarnation. Sabi nila, wala naman sa Bible daw. Wala nga naman. Kahit anong hindi mo mababasa yung salita incarnation sa Bible. So, ang incarnation po ay sa Tagalog, ito yung pagkatawang tao. Alam natin na ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Sa English, ang ibig sabihin ng salitang incarnation ay in flesh o sa laman. So yun yung makikita sa Bible, hindi yung exact yung word talaga na incarnation. Si Apostol Juan mismo ay inilarawan po ang ibig sabihin ng salitang incarnation o yung pagkatawang tao. Sa 1, chapter 1, verse 1 at 14. Sabi dito sa salin po ito sa magandang balita. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa verse 14, naging tao ang salita at nandirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So nandito po sa verse 14, sabi dito, naging tao. Kaya sa ibang salin, nagkatawang tao. Yun yung ibig sabihin ng salitang incarnation. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ay dati ay spirito. Sabi nga dito ay verbo. Sa isang salin dito naman ay salita. At ang malinaw, ang salitang ito ay kasama ng Diyos at ang salitang ito na tinutukoy ay Diyos. Yun ang pagsasalarawan ni Apostol Juan. So, ang anak ng Diyos o ang Panginoong Hesus ay pangalawang persona sa Trinity. Siya ay tunay na Diyos, walang hanggan Diyos. Isang sangkap at kapantay ng Diyos Ama. So, yun, matatanda po natin, pagdating po ng tamang panahon, ay kinuha niya ang kalikasan ng tao. Yan, ito yun, yung kinailangan yung nagkatawang tao ang Panginoon. Kinuha niya ang kalikasan ng tao, lahat ng mahalagang katangian at ang karaniwang kahinaan nito ay kinuha ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, siya ay nabuhay na kagaya natin na normal na tao. Siya ay nagutom, nauhaw, kumain, uminom, umihi, dumumi, nalungkot, nagalit, natuwa, nagtrabaho din ng Panginoon. Diba? Isang karpentero nga. So yun, tinutukoy dito na siya ay kinuha niya yung kalikasan ng isang tao. Pero ang pagkakaiba lang ito, siya ay hindi nagkasala. Nanatiling banal ang Panginoong Hesus sa kabila ng siya ay naging tao na kagaya natin. Sa Hebrew chapter 4 verse 15, mababasa po natin doon na ang Panginoon ay hindi nagkasala. Pakibasa, kasi nung nakahanap na. Hebrew chapter 4 verse 15. Ano kung tayo doon? Mahirap itong sa Biblia sa cellphone, may patalastas. Kita niyo na?
Pakibasa ko. 4:15 po. Opo. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring lumahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinusos sa lahat ng mga paraan. Kaya din naman natin ay may walang masalanan. Hindi siya nagkasal. Pasensya na. Hindi na nasabi niya. Niyala yung bulong ko kasi Bago ah. Bakit? Binili mo walang dyan? masalanan. Binili mo dyan sa... Yan. So, sabi nga dito, kailan may hindi siya nagkasala. So malinaw na kahit ang Panginoong Hesus ay nagkataong tao na kagaya natin, ating kalikasan ay naging kalikasan din niya, may mga kahinaan ng tao, naging mahina din siya. Pero siya ay nanatiling banal at hindi siya nagkasala kailanman. Yun, malinaw po sa atin. So paano nagkataong tao ang Panginoon? Ito po ay siya ay pinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagkakanda natin sa Matthew chapter 1 na yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, kung kailan sila ay engaged na ni Joseph at sunod ay kakasal na sila. So nalaman ni Jose na si Maria ay buntis na, nagdadalang tao. So dahil nga doon sabi ng kasulatan na si Jose nga isang matuwid na tao at ayaw niyang iskandalo siya at pati na rin si Maria, dahil pag nalaman nito ng iba na siya ay nagdalang tao na hindi pa naman sila ikinasal, ay nagkasala siya at babatuhin siya hanggang mamatay. So si Jose, pinili niya o inisip ni Jose na hiwalayan si Maria ng lihim. Lalayo na lang siya, magsasakripisyo siya para wala, mag-ano na lang yung mga tao na bakit gano'n, hindi nila alam. Ang isipin ng mga tao, si Jose nga ang tatay na ipinagbubuntis ni Maria dahil siya nga yung engaged doon at si Jose ay tumakas. Yun ang isipin ng mga tao. Subalit, nagpakita ang anghel sa pamamagitan ng panaginip kay Jose na sabi dito, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Ang kanyang binabubuntis ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So yun, malinaw, pinaglay siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu at walang anumang dugo sa Jose doon dahil wala pang anumang namagitan sa kanila ni Maria. So siya ay ipinagbuntis, naglihi at ginamit ng Diyos ang sinapupunan ni Maria, ang kanyang sangkap, upang ang dalawang naiibang kalikasan yan ay perpektong nabuo. Ano itong mga dalawang kalikasan ito na perpektong nabuo doon sa sinapupunan ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu? Ito ay ang pagka-Diyos at pagka-tao ng Panginoong Hesus. So mayroon siyang dalawang nature, naiiba, sabi nga dito, naiibang nature, perfect na nature na wala tayo, pagmat siya ay nagtao, pero tayo ay isa lang yung nature natin, as tao lang tayo, pero siya ay naging tao at siya ay nanatiling Diyos din. So ito po ay hindi pwedeng maghiwalay. Ito ay sa isang persona lamang. So ang personang ito ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yan, iisang Kristo ang tanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. So yun yung paraan ng pagkasilang ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagiging tao sa pamamagitan ng kaya nga Virgin Maria, Virgin Mary, dahil hindi pa siya nakipagtalik kay Joseph nung siya ay mabuntis. Pero mali naman yung pinaniniwalaan ngayon ng iba, lalo na yung mga Katoliko, na si Maria daw ay nanatiling birhen, kaya siya ay banal at yun nga ay kasama sa kanilang mga sinasamba. Pero alam po natin na maliban sa Panginoong Hesus ay meron din siyang naging anak na kay Jose.
Yan, mga kapatid niya. Si Santiago, isa sa kanya pong mga kapatid. So marami siya pang naging mga kapatid. So kakaiba lang. Ito tanging si Jesus lamang ang ipinanganak ni Maria na walang anumang dugo na galing kay Jose, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So yun, yung pagkakatawang tao ng Panginoon, yung kanyang yung incarnation. So ano po yung layunin ng pagkakatawang tao ng Panginoon? Ano po yung layunin? Malinaw at walang duda ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. At sa kanya pong mga salita mismo ay ating pong babasa na siya ay pumunta nga dito upang una, hanapin at iligtas ang nawala. Luke chapter 19 verse 10. Kalawa, upang tumawag ng mga makasalanan, hindi ng mga matutuwid. Kaya sinasabi ng Panginoon paulit-ulit na ang nangangailangan lang ng magagamot yung mga may karamdaman, yung may sakit. So pumunta ang Panginoon dito para tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga matutuwid. Matthew 9:13 naman yun. Katlo, upang ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Matthew 20:28. Upang iligtas ang sanglibutan. John 12:47, upang iligtas ang mga makasalanan. 1 Timothy 1:15. So ito po ay ang Panginoon mismo ay salita niya na ito po yung kanya pong layunin kung bakit po siya ay pumunta dito sa lupa. Siya ay nagkatawang tao upang tukdin ang mga layunin na ito at para sa ikabubuti, ikaliligtas natin na mga makasalanan. So ang layunin po ng pagkakatawang tao ay para sa katubusan ng mga kasalanan natin. Yun yung buod ng kanilang mga layunin upang tubusin tayo sa ating pong mga kasalanan. So po, marami din ang mga pakinabang natin doon sa pagkakatawang tao ng Panginoon. Sabi ng kasulatan, so magitan ng kanyang pagkakatawang tao ay pinahayag niya si Jesus, pinakilala ng Panginoong Jesus ang Diyos Ama sa atin. So magitan niya ay pinahayag niya sa atin ang Diyos Ama. So John chapter 14. Chapter 14 verse 9 dyan. Ano po ang sabi dito? Basahin ko. Sumagot si Jesus, kahit tagal ninyo akong nakasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing papakita mo sa amin ang Ama? So 12. 12:45. Yun nga, sa pamamagitan ng Panginoon ay ating pong nakilala at ay binahayag sa atin ang Diyos Ama. Ito yung mga pakinabang ng kanya pong pagkatawang tao. Kalawa, yung siya ay naging halimbawa natin ng kanyang buhay bilang tao. Naging halimbawa po siya
natin. Siya ay nagsilbing uliran kung paano siya nabuhay bilang anak, siyempre bilang kuya sa kanya pong mga kapatid. Alam natin na siya po ay may mga kapatid din sa laman. At bilang naging provider din po siya dahil siya ang panganay nung napatay na po si Joseph, ay siya ay nagtrabaho at siya ay nagsilbing naging breadwinner sa pamilya at carpentero po ang Panginoon. At kalaunan ng kanyang pagmiministeryo ay yun yung paraan ng kanyang pagmiministeryo, yung napakagandang halimbawa na dapat at gayahin at maging gabay natin bilang mga mananampalataya. Siya rin po ang ating pong naging karamay. Siya yung tinatawag, siya ang pinakamataas, pinakadakilang saserdote. Balit ang ating susumahin ng mga pakinabang na ito ng kanyang pong pagkatawang tao ay sa isang layunin lang po ito papatak. Yan. Kinuha ng Panginoon ang kalikasan ng isang tao, pinanganak ni Maria, na buhay, number 1, namatay, nabuhay na mag-uli para iligtas tayo ng mga makasalanan. Ito, linawin po natin, hindi po ito ginawa ng Panginoon dahil kailangan niyang gawin. Yan, kasi minsan nagiging din ito sa iba, lalo na yung mga nagsasabi mga mananampalataya na mayroon silang ambag kung bakit siya ay naging Kristiyano. Kung minsan parang ang Panginoon mismo yung may kailangan nito kung bakit niya tayo ay niligtas dahil necessity. Pero sabi po dito sa ating pong pinag-aaralan na ginawa ito ng Panginoon hindi sa kailangan niya gawin. Pero mo kinuha pa niya yung anyo ng isang alipin. Sabi po dito, siya ay nagpakababa hanggang kamatayan para sa katubusan ng marami. Bilang Diyos, hindi po siya nangangailangan ng anuman. Tinatawag na self-sufficient po ang Diyos. Walang kailangan ng Diyos na anuman o sino man. Siya ay sapat sa kanyang sarili. Malinaw doon. At minsan yun, may mga view din, may mga puna na dahil ang Diyos daw ay Diyos ng pag-ibig, kailangan gumawa siya ng paraan para ipahayag ang kanya pong pag-ibig. Kaya nga daw niya nilalang ang sanlibutan upang maipahayag ang kanya pong pag-ibig. At nung nahulog si ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ni Adan, para matubos ang tao ay kailangan ng pag-ibig ng Diyos. Pero ang view na ito ng iba, sa kabilang view naman ay parang pinabaliwalan nito yung sinasabi, tinuturo ng Biblia na ang Diyos ay walang kailangan o self-sufficient. So kahit hindi tayo iligtas ng Diyos, kahit hindi niya ibigay ang kanyang buhay, wala namang mawawala sa kanya dahil hindi naman niya talaga kailangan gawin yun. Tayo yung may pangangailangan sa Diyos. Kahit hindi nilalang ng Diyos ang sanlibutan, ang pag-ibig na ito ay umiiral na doon sa Godhead, doon sa pagka-Diyos ng ating pong Panginoon. Nandun na yung love at hindi na kailangan itong ipahayag pa niya. Gumawa siya ng paraan para lang ipahayag yung pag-ibig at makita natin ng mga tao yung kanya pong pag-ibig. Yun yung kabilang argument. So, ibig sabihin, sapat ang Panginoon sa kanyang sarili
Yun nga, ang pag-ibig ay umiiral na po sa Godhead kahit hindi pa man nagkatawang tao ang Panginoon at iniligtas tayo sa ating pong mga kasalanan. Malino po na ang Panginoon na hindi pumunta dito sa mundo dahil kailangan, kundi sa pamamagitan ng biyaya. By grace talaga. Pwede naman siyang hindi pumunta, pero by grace talaga. Sa biyaya lamang, at hindi siya pinilit o hindi siya napilitan or hindi siya ni-require ni naman na pumunta o iligtas tayo. Unang-una, hindi tayo karapat-dapat. Walang anumang nakita ang Diyos sa atin na anumang bagay na karapat-dapat tayong iligtas at humantong pa doon sa pagkatawang tao ng Panginoon. Pagiging kinuha niya yung anyo ng isang alipin at nagpakababa siya hanggang sa kamatayan. So, malinaw na hindi po siya pinilit na gawin ito. Ginawa niya ito dahil sa kanyang habag at biyaya. So yun po yung incarnation na tinatawag at yung purpose po ng incarnation. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay, ang Panginoong Hesus ay likas na Diyos. Kasama siya doon sa lumikha dito sa Juan. Basa po natin dito sa Juan na lahat ng mga bagay ay dinalang sa pamamagitan niya. Chapter verse 10, siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakidala ng sanglibutan. So dalawang nature meron ng Panginoon na malinaw. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao din naman. Meron ngayon mga naniniwala na siya ay tao lang. Meron din naniniwala na siya ay Diyos lang at hindi nga siya nagkatawang tao. So, pero malinaw po ang Biblia na ating pong binasa ngayong gabi, pinag-aralan, na kakaiba, naiiba ang kalikasan ito dahil dalawang buo ang kalikasan ito na taglay mismo ng Panginoon, yung kanyang tunay na pagiging Diyos at tunay na pagiging tao. Dahil po sa kanyang biyaya, sabi nga doon sa English na empty years, kumbaga in-empty niya yung kanyang sarili, o kaya hinubad niya, sabi doon sa Pilipos, ang kanyang katangian ito, yung kanyang pagiging Diyos. Hindi niya ginamit, inalis niya, at siya ay nagpakababa hanggang sa kamatayan sa cross. So dual yung kanyang nature, tunay na Diyos at tunay na tao. So susunod ay ang paraan naman ng kanya pong pagkakatawang tao ang ating pong tatalakayin.